Hello Kathden fans! So ito yung detailed version mga kasombrero sa ng interview ni Ma'am Carla Estrada kay OG Diaz. Pero bago yan ay may nahalungkat no, na picture mga kasombreros, parang sikreto ito no. May nahalungkat na picture mga kasombreros ang isang Kathden fan dito no, kasama sina Robbie sa Kathden no, kay Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden Richards. Kasama si Robbie at saka si Maki Pineda na kung saan niyang asawa niya Sir Robbie mga kasombreros. Pero alam ko, parang nakita ko na one time ito, pero na-repost siguro ito no. Parang wala akong record nito mga kasombreros sa aking file. May record sa kanyang file. Yun no, tapos Sir Alden ay nag-endorse ng politiko no. Ito po ay taga Santa Rosa, Laguna, si Roy Gonzales mga kasombreros na number 3 sa Balota. So nagulatan ako no kasi parang na-mention ni Sir Alden na yes, he's not into politics, although may mga offers sa kanya na mag-join or tumakbo sa politika, pero in the meantime parang mas gusto nila na tumulong from afar or outside the realm of the governance mga kasombreros sa ating gobyerno. So pero ito nagulat ako na may inendorso siyang siguro kasi taga doon sa kanila or parang close niya mga kasombreros. Ito yung naisip ko na bakit niya in-endorse no, siguro close na close kasi taga doon sa kanila na taga Santa Rosa, Laguna mga kasombreros. And then ito yung full version ng behind the scenes ng pagbibihis kay Ma'am Angel no, na bunsungan ni Sir Alden Richards sa mga kasombreros. So ang tangkad ng batang ire no, para siyang pwede siya talaga mag-artista mga kasombreros. Tapos ito na yung detailed version ng ng interview niya Ma'am Carla. So pinakauna sa lahat dito, yung highlights natin mga kasombreros ay confirm na walang love life si Daniel Padilla ngayon. Hindi kasi nakita ko yung si Kai Estrada na anak ni Janice de Belen, yung kanila ring parang siniship kay Sir DJ. So confirm na walang love life si DJ, tapos wala silang tampuhan or sama ng loob kaya Mami Min na ang term dito ay hilaw na balai sana no, na ni Ma'am Carla Estrada kina Mami Min Bernardo at saka kaya Daddy Ted mga kasombreros. So walang bad blood kasi yung last daw na pag-uusap nila ay okay naman no, tinanggap naman nagkamustahan, parang wala namang masamang nangyari mga kasombreros kasi maayos naman ang kanilang pag-uusap. Pero yun hindi na daw sila nagko-communicate kasi wala naman na dapat pag-usapan mga kasombreros. Tapos ang confirm pa dito ay hindi daw umiyak si Daniel Padilla nung time na nag-break sila no, ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Tapos kasi hindi daw nag-open si Ma'am Carla, hindi rin daw nag-open sa kanya si Sir DJ about his love life nung time na nag-break sila. So ang parang na-advise na niya dito is parang be ready na paghandaan mo kasi para maging roller coaster ang lahat sabi niya dun kaya DJ mga kasombreros. Tapos sabi pa parang dudugtungan niya pa sana ng advice pero sabi ni DJ sabi nga rin niya Daniel kasi nasa isip na siya no, at 27, 28 at that time no. So malaki na talaga siya mga kasombreros at saka may sariling mga desisyon sa buhay. So yun nga no, talagang sabi pa dito ni Ma'am Carla ay hindi talaga siya focus yung parang advice niya is hindi siya focus talaga sa love life ni DJ sa mga when it comes sa counseling, when it comes sa advice no, talagang focus siya at sinasabi niya dito na maging mapagmahal sila na tao. So hindi siya focus dun sa sa love life ni DJ, pero maging pag mapagmahal siya na tao, lagyan niya ng empathy, ng awa mga kasombreros na kahit na sila na yung baka si DJ na yung sasaktan ay sila pa rin yung maawa sa mga tao kasi nga may empathy at saka may pagmamahal sila mga kasombreros. So talagang apat pala sila magkakapatid no, si DJ, si Carlito, si Maggie at saka si Carmela na yung kanyang bunso mga kasombreros. So yun
kung parang sabi niya dito niya, meron pala siyang inindursong party list, no? Si Ma'am Carla Estrada, mga kasombreros. And actually para sa akin, no, maganda yung pagpapalaki niya, no? Ni Ma'am Carla sa kanyang mga anak, mga kasombreros. Kasi nahalata ko dun sa kanyang mga words, mga kasombreros, no, na parang in fairness, talaga, parang kumapa ngayon tropa-tropa na lang yung kanyang mga anak. So which is kumapa close na close sila, mga kasombreros. So mga nakakatuwang kwento dito yung time na Star Magic Ball, kasi di ba nandun si Daniel Padilla, nandun si OG Diaz. So sabi ni Carla, kasi best friend talaga ito si OG Diaz at saka si Carla, sabi niya, halika dito, lalapit kita kay DJ. So parang ganun. So parang nahiya pa si OG Diaz, no? Pero yun nga, okay lang naman okay lang naman kay DJ, no? Parang alam mo na si DJ, parang cool lang, no, ganon. So sabi pa niya dito, parang magkano nang kinikita mo, sabi ni Carla Estrada kay OG Diaz, kapag kino-content mo ako sa YouTube channel mo, sabi nga ganito, sabay tawanan nila. So sabi niya dito, wala ka man ang pasaging sa akin o prutas ba dyan, kasi malaki ang kinikita mo dahil binavlog mo ako at sinasali sa vlog, sabi nga ni Carla Estrada. So ito, no, very ang bait ni Ma'am Carla Estrada, no, nakita ko dito, no, kasi sobra, sabi ni Sir OG naman, sabi niya, ay hindi na kasi sobrang yaman na ni Carla Estrada. So, tapos yun nga, sa time sa Star Magic Ball daw ay nahiya si Sir OG Diaz kay Sir DJ, no? Tapos parang si Ma'am Carla lang kasi nakakagawa nun kay DJ na, oy, papalapit kita ka daw, papalapit kasi syempre anak niya. So ganun, mga kasombreros. So tapos nung break up na nila ni Catherine, parang never daw siya na ang roll down niya is dakilang sawsawera lang daw, no? Kasi syempre it's between Ma'am Catherine naman at saka kaya Sir DJ yon, mga kasombreros, na desisyon, no? Yung kanya lang dito is laban lang, anak, no? Ang pinakauna dito is magpakumbaba, no? Tapos yung sa kanya, si Ma'am Carla pala, no, hindi siya mahilig sa lumalaban publicly, no, parang namamahiya publicly, no, parang hindi niya ugali yun. Lumalaban siya ng tahimik at saka lumalaban siya na si Lord lang yung kanyang hinihingian ng tulong or ng number one na kinakapitan niya kapag may trials, mga kasombreros. So tsaka parang hindi niya ugali na pala hingi ng tulong sa iba or sa mga kaibigan, mga kasombreros. Sabi niya na hindi naman perfect, na nagkakabali tayo araw-araw, and nararamdaman yung naramdaman niya na pag dinajudge to si Sir Daniel, no, kasi from afar lang, sabi niya parang parang dead man, isip niya na hindi naman ninyo kilala ang anak ko para i-judge niyo siya ng ganyan. So parang dead man lang, mga kasombreros. So yun nga, no, pinakamasakit na paratang, sabi dito, ang pinakamasakit na paratang na sobrang grabe. Sabi niya dito, grabe, sobrang dami, wala akong maisip, sabi ni Carla. Kasi ang daming perfecto na tao, sabi niya ganon. So pero ang sabi nito, parang tumatak daw sa kanya na pinakamalala na sinabi ng tao kay Daniel ay yung salbahe, no, si Daniel Padilla. So tapos sabi niya dito, ngayon si DJ, kung sino yung sinong bata, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Tapos parang bumuti pa siya after the breakup. Parang mas naging down to earth, tapos naging mapagmahal na kaibigan si DJ after yung kanyang paghiwalay niya kay Ma'am Catherine, mga kasombreros. And sabi niya dito, parang mas nakatulong mas nakatulong yung breakup nila, na mas madami siya natutunan sa buhay. And sasabi naman ni Ma'am Carla parati sa mga anak niya na every experience na maranasan mo, you have to learn from it. Whether good or bad experience, kailangan may matutunan ka out of that experience. Kasi ano man pinagdadaanan natin sa buhay o ng mga anak niya sa buhay, ay dapat matuto sila doon na mas maging mabuti, no, ng mga individual. Tapos sabi niya pa doon is piliin mo pa rin maging mabuting tao, kasi yun nga, no, after at the end of the day ay yung character mo pa rin ang matter. So ito yung nagagandahan ako dito sa sinabi niya. Nagpapatawag pala siya, yung ginagawa niya, nagpapatawag sa mga anak niya, sa para daw siyang si Bonifacio na nagpapatawag ng meeting. Pero hindi naman ibig sabihin no na may bad news or may pagagalitan. So hindi. Actually maganda to, no. Communication is very important sa loob ng pamilya.
Kasi pag may good news, pag may bad news, o pag may nagdadaan ng success or mabuti, no? Kasi yung pangalawa niya na si Miguelito ay ano na siya, kasi Carlito na inaanak ni Sir OG Diaz, ay ano na, may anak na rin, no? Tapos si Sir DJ lang yung wala, mga kasambreros. So yun, no? Talagang ano, ang ganda ng, actually ang ganda ng upbringing, no, ng pagpapalaki niya, no? So siguro na yung time na ni Sir DJ yung ano talaga, yung pinakamalalang na-encounter nila, mga kasambreros. So nagpapatawag siya, tapos nagkamusta, tapos kinakamusta, o bakit ba ganito, bakit ba ganyan. So parang ang ganda ng kanilang gantong uri ng bonding at saka kamustahan. Dito ko na-realize, no, talagang mahalaga yung communication. Tapos yung pag-heartbreak nga niya, na-memorize niya, sabi ni Carla, memorize na niya yung anak niya kahit hindi magsalita. So ganun, no, kasi narinig sa mga kaibigan, sa mga close friends ni DJ na ganito ganyan. So sabi niya, pero kampante niya kapag hindi daw nagsasalita si DJ, ay mas kampante siya kasi alam niya na kaya ni DJ yung kanyang pinagdadaanan. Hindi siya maboka, yes, pero pag nagsalita na, so yun, siguro sobrang hindi niya nakaya. Ganon, mga kasambreros. Pero ang naisip ko rin dito, sa tropa, maaring mas open si Sir DJ sa kanya mga tropa when it comes sa matter ng puso kaysa kay Ma'am Carla. So kasi iba kasi pag lalaki, di ba? So ganun siguro, naisip ko lang, kasi nakita natin that time na parang nag-inuman, tapos kumakanta si Sir DJ, tapos napamura pa siya dun sa microphone dati nung after nga ng breakup niya, no? So parang siguro yun ang outlet niya, yung mga kaibigan niya kaysa kay Ma'am Carla. Pero yun, no, sabi niya dito, hindi umiyak si DJ, parang mas concern lang yung mga anak niya kaysa kay Ma'am Carla, kay Ma'am Carla sa mga anak niya, no. Mas concern yung mga anak niya sa kanya kapag umiiyak or nasasaktan, ganun, kasi hindi daw sila dramatista. Kasi sabi na parati na lilipas din yan, no, lilipas din ang panahon, no, malalagpasan din natin yon. So parang ganun, mga kasambreros. So yun, napakaganda actually, no, ang ganda ng usapan nila, kasi nagkakasunod sila ng anak niya. So nung time daw na, kasi hindi daw forever na makakasama nila si DJ kasi tumatanda na rin si Daniel Padilla. So tawag dito, parang paano hinarap yun ni Ma'am Carla. Pero sabi niya, mahirap kasi syempre nagsusuro na si DJ, tapos hands-on talaga si Ma'am Carla sa kanyang mga anak. So pag hands-on ka, talagang close na close ka sa mga anak mo, tapos pero dinahandahan daw siya ng panahon. Nung time na kailangan mag-separate ni Daniel ng sariling kwarto, tapos nagiging busy parati sa work, no? Tapos unti-unti na bumitaw na rin siya sa kanila kasi nga parating busy, parating may agenda, parating may ginagawa. So yun, ang gusto lang, parang mas gusto niya rin sa mga anak niya na mga lalaki na maging independent kasi nga mga lalaki sila, no, sila yung breadwinner ng pamilya. So tapos ito nakakatawa din, yung very concerned talaga si Ma'am Carla dun sa paulit-ulit niyang nire-remind na uminom parati ng tubig, kasi parating dehydrated si Sir DJ kasi nga sa mga actions at saka mga tapings, no, meetings at saka ginagawa na movie. Tapos may time daw doon na nagmi-meeting sila, tapos sabi ni DJ, "Ma, nagmi-meeting kami, malaking pelikula to ah." Sabi ganun. Tapos siya pa din, para pa rin silang plaka na paulit-ulit na, tapos natawagan niya yung mga assistant, mga PA for example, na ang tumbler ba, ang tubig ni DJ, dala ba niya, ganyan. So tapos yun, no, batang lola si Ma'am Carla kasi nga may anak na si Carlito. Tapos yun, no, talagang actually siya, tapos tinanong siya dito kung mag-artista ba si Maggie at saka si Carmela. Si Maggie kasi nakapagtapos ng nakapagtapos ng kanyang degree, tapos mag-master's degree din daw sa Amerika. Si Carmela ang parang nakahulmang mag-artista, mga kasambreros. Tapos si Ma'am Carla naman daw, sabi niya parang ready na daw siya ma-in love, no? Muli. Kasi parang ilang beses na ba niya, parang kasi marami na rin siyang nakarelasyon, mga kasambreros, pero tahimik lang siya. Tapos yun, hindi naman daw against yung mga anak niya sa love life ni kung magkaroon man ng love life si Ma'am Carla. Parang 50 na yata si Ma'am Carla. So ganun. So pero na parang yung ko lang dito is
kapag ano kasi hindi pag in-apply natin ng biblical principle talaga, no, yung papalit-palit ng partner ay medyo ano po siya. So alam na po natin yun, but I'm not here to judge, no, parang ano ko lang, hindi natin maiwasang maisip yun at mai-connect mga kasambreros, kasi hindi lang naman siya marami naman kahit dito sa amin sa mga sa pamilya, sa mga neighborhood and so on mga kasambreros. So yun po, no. And then so yun, actually yan mga ating Kathleen items mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Wala Nang Iba. Isaiah 46 verse 9, Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Verse 10 mga kasambreros, declaring the end from the beginning and from the ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa Tagalog po yung verse 9 lamang po, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. So si Prophet Isaiah dito mga kasambreros ay kumbaga nasa yung scenario dito actually ay nasa ancient city sila sa Jerusalem. Specifically po ay nasa Grand Temple sila ni Solomon. Kaya kung maalala natin, si Solomon po ay nagpatayo ng templo para sa Panginoon mga kasambreros. At ang eksenang ito ay nasa great turmoil at saka disturbance. Nawawalan ng pag-asa at saka hindi na sigurado ang mga tao sa kanilang paniniwala, sa kanilang tiwala, sa kanilang trust mga kasambreros sa Panginoon. And King Hezekiah has called upon the prophet Isaiah to deliver a message from the Lord to the people. So ang hari at that time ay si Haring Hezekiah mga kasambreros, and the temple is filled with priests, Levites, and Israelites who have come to seek guidance and solace in the midst of political upheaval and threats of invasion. So ang verse po na ito, ano nga ba itong verse na ito mga kasambreros, maliban sa syempre alam natin na wala na ibang Diyos na maliban sa Diyos ng mga hari, Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, ang lumikha ng langit ng lupa at ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So iisa lang siya, wala nang iba. Ang verse na ito ay nag-emphasize sa atin ng omnipotence, okay? Buong lakas, omniscience, all-knowing God mga kasambreros. It shows how God is not bound by time or limited by human understanding. So hindi siya limited ng ng ating isipan. Huwag nating ikulong yung kayang gawin at saka kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa ating isipan lamang mga kasambreros, because hindi siya limited ng ating isipan. Okay? Kasi ang ating buhay, ang ating pag-iisip, ang ating mindset, ang ating viewpoint ay limited ito mga kasambreros. Kung kaya ang Diyos natin, huwag nating ipasok na ganito lang ang kayang gawin ng Panginoon, ganito lang ang kaya niya, hindi niya ito kaya, hindi niya ito kaya. So wag po ganun. Our God is limitless, boundless, endless, infinite siya mga kasambreros, kung kaya wag natin siyang ikulong sa ating mere human comprehension. God is portrayed as the ultimate authority and planner of the universe by declaring His sovereignty over all things and knowing the end from the beginning. Kung may great designer, great architect, greatest engineer tayo dito, may mga tagagawa tayo ng draft for example, may mga tagagawa ng sketch for example, ng blueprint for example, ng sketch plan for example. God is the greatest, okay? And there is no equal with God mga kasambreros. At pag nireflect natin itong verse na ito sa ating sarili, we can prompt na mag-ponder tayo, na isipin natin yung profound depth of God's wisdom and the comfort that comes from knowing that He is in control. So understanding God's sovereignty can bring peace and assurance as we navigate through life's uncertainties and challenges, knowing that He is working all things together for our good. Ang verse po na ito actually ay nagsiserve sa atin ng napaka-powerful reminder ng infinite nature of God's understanding at saka yung kaya niyang gawin. Sa atin kasi imposible, but God, sa Kanya walang imposible mga kasambreros. And sometimes kapag sasabi na parang imposible ito mangyari, so mas ginagawa lalo ng Panginoon yun para tayo po ay maliwala. Okay? Imposible sa tao, yes, pero sa Kanya po ay ginagawa niyang posible at ginagawa niya so that people
might believe. And sabi niya ito, I am God and there is no other. So wala nang iba. Unequivocally asserts an exclusivity and supremacy of the one true God, challenging the prevalent idolatry and polytheism of the time. So kasi sa panahon ni Isaiah, no, yung scenario na ito mga customers, ang mga tao, marami nang sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. So imbis na meron lamang sila ang isang Diyos, no, nagkaroon na sila ng maraming Diyos-Diyosan na sinasamba. Niluluhuran at niyukuran mga customers na kung saan ay galit na galit ang Panginoon. That is why He reminded His people, kahit sa time natin ngayon, na meron lamang tayong iisang Diyos. Kung may mga Diyos tayo na hindi yung lumikha ng langit at ng lupa, hindi siya ang Diyos ng Israel, hindi siya ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, so hindi po yan tunay na Diyos. So kung yan ay may bibig pero hindi nakapagsalita, kung yan ay may mata ngunit hindi nakakita, may mga may ilong ngunit hindi nakakaamoy, so hindi po yan ang tunay na Diyos mga customers. At ang passage na ito actually ay nag-culminate pa sa atin ng affirmation ba, ng attesting na ang God natin, ang Diyos natin, yung kanyang counsel po ay hindi makakaya. Walang pwedeng magsabi na, hindi mo pwedeng gawin to, ito gawin mo to. Walang pwedeng mag-advise at mag-counsel sa kanya mga customers. We can ask, we can humbly pray, but no one can dictate His power, His plans, His decisions, His will mga customers kung anong dapat gawin. So para siyang para sa isang barko. Nasa lumalangoy siya or nagfo-float mga kasomberos sa isang dagat na kung saan ay merong storm, no, merong bagyo. At ang crew niya, no, ang crew ng barkong iyon mga kasomberos ay anxious, no, at saka uncertain sila kasi syempre bagyo yan, so nasa gitna sila ng dagat. Yet the captain with a seasoned experience remains composed, knowing the destination and the safest route. So ano yan, since veterano na at saka alam ng kapitan ng barko kung anong gagawin at saka saan pupunta para safe sila mga customers, dapat ang mga tao, ang mga crew ay kalma din. Parang ganun din sa buhay natin mga customers. The captain, Jesus Christ, knows exactly what to do. God Himself exactly knows what to do mga customers. That's why we must trust His process and we must be composed and trust His sovereignty and omnipotence all the time. So trusting in God's sovereignty means having faith in His ultimate control and power over all things. It involves believing that He is the supreme authority over the universe and that His plans and purposes will ultimately prevail. So yun po, no? Kailangan natin talagang magtiwala sa Kanya all the time. So embrace the absolute authority of God who sees the future before it happens. Trust His grand design and let it inspire you. So trust lang talaga na magtiwala mga kasomberos. Kahit po tayo nagtitiwala ako na darating ang panahon na discover din tayo sa national TV as Tito Kuya Kim mga kasomberos. Imposible para sa akin, but I believe that sa Panginoon ay walang imposible po in His perfect time. Alright, so now po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasomberos, and paalam po. I love you all.